Calvin Abueva, magpapaalam na ba sa Magnolia Hotshots? Nagpapahiwatig na raw ang management ng matinding galawan at ito'y sisimulan daw sa kanya. Medyo bukod sa aging na, hindi daw ito fit sa bagong system na paiikutin sa kanilang rookie na si Jerome Lastimosa. Ang tanong, ay na kay Calvin bang problema? Bakit nga ba siya ang unang masasampulan? SMB import, papalitan na naman daw bago mag-playoffs at ito ay bagong request na gusto mangyari ni Coach Leo Austria. Tara, talon tayo sa video. Una sa lahat, tamang desisyon ba kung kay Calvin sisimulan ng kanilang pagbabagong gagawin or tamang hakbang ba kung si Calvin ay iti-trade nila? Si Calvin, kahit sabihin natin na undersized 36-year-old PF center, pero iba pa rin ang nagagawa niya sa court. Siya yung tipo na kapag umarangkada, kaya niyang mahawaan ang mga kasamahan niya dahil sa aura na taglay niya at importante yan sa game na nagbibigay momentum. Yung tinatawag ng adrenaline, yan ang laging nagagawa niya. Kahit minsan wala siyang ambag, pero meron naman siyang defensive side na alas. So sinasabi ko to kasi pwede naman na hindi siya i-trade pero parang desperado talagang Magnolia sa pag-trade sa kanya. Parang ahan-misi din ang mangyayari sa kanya. Pasikreto lang ang paglagay sa trading block. Kahit may edad na siya, marami pa rin ang makikigamble sa kanya sa market kasi alam nyo, iba pa rin gumalaw ang mga veterano. Kung gusto ng Magnolia na magandang roster, dapat simulan nila sa wing at magdagdag sila ng mga go-to guy players. Si Paulie ang maapektuhan kasi hindi naman siya effective enough kahit sa regular season. Ngayon kung ilalagay ng Magnolia si Calvin sa trading block, ang Converge ang siguradong kukuha sa kanya. Nagpahiwatig si Coach Franco sa kanyang interview after nang makalaban nila ang TNT. Sabi niya marami siyang bigs pero mga bata pa, kulang sa experience. Kung kukunin nila si Calvin rin ang solusyon ng kanilang weak side at magandang pambalanse si Calvin sa kanila. Sino naman ang kanya kapalit? Papayag lang ang Magnolia kung ang kapalit mas bata, mas malakas sa poste. Kasi nga iikot daw kay Lastimosa ang system at dapat young legs. Kung titingnan mo lineup ng Converge, sinasabi nila na intact na raw ang lahat at wala nang tatanggalin pa or idadagdag. Kung makikipagdilang Magnolia, sigurado ako na isasakripisyo nilang kanilang first pick para makuha nila si Calvin. Sa palagay ko, hindi pa sapat yon kung hindi pa sasamahan ng isa pang player na pwedeng isama sa package gaya ni Gio Ambohot or Brian Santos. Sa huli, Magnolia pa rin naman ang panalo. Pero sa Converge naman, kapag napunta sa kanila si Calvin, tiyak ako na si Vic Manuel J. Vicacio na lang kulang para maging next Alaska Aces ng Converge. Pwede pala buhayin ang mantra nilang we, not me, diba? Nakakamiss din yung Alaska, no? Jabari Narcis, papalitan na naman umano ng San Miguel Beermen kasi nakikita nila na parang mas malakas pangaraw si Junmar sa kanya. Si Jabari Narcis, okay naman siya bilang isang average import. Hindi siya yung guy ni Chris McCollum, mabilis, shooter sa perimeters, magaling sa 3-point line, mataas ang reach, unstoppable under the rim, athletic, go-to guy at scoring machine. Si Jabari, medyo mabagal sa takbuhan, madaling mapagod, hindi rin masyado athletic, kahit hirap siyang bantayan pero madaling basahin ng weakness. Madaling maiwan ang depensa at ang mga ganitong import ang ayon ni Coach Leo. Ito ay personal niyang pinapapalitan. Mabuti na lang at naipasok ni Marcio ang kanyang dalawang big trays para saluhin ng SMB. Kaya ang SMB ngayon biglang nabuhayan habang Magnolia, naku, nasunugan. Kung papalitan si Jabari, siya na ang pang-apat na import na makukuha nila this conference at hindi naman nakagulat yan kasi yan ang lagi nilang ginagawa. Mahilig ang SMB sa instant changes. Sabi ni Ross, yan ang laging nagpapabagsak sa kanila kasi yung mga imports na kinukuha may iba't ibang adjustments. Ang problema ba dyan? Damay pati locals. Pati sila mag-a-adjust din. Tingnan natin kung anong mangyayari kasi ang sabi bago mag-playoffs daw, dapat mapalitan siya para mabuhay yung kanilang campaign at makapasok sila sa playoffs. So maghahanap daw sila ng import na undersized pero madades well sa scoring. Mapapasubo na naman dito si Coach Leo kasi kahit siya na yung coach at paiba-ibang imports, mas lumalalala yung standings nung siya nang humahawak kumpara kay Coach Gallant. Yan ang sinasabi ni Chris Ross kaya hindi siya masyadong masaya ngayon. Anyway, agree ka ba na palitan si Jabari Narcis?